pagbabalik sa bansa ng 13 Pilipina na convicted sa Cambodia dahil sa pagkakasangkot sa surrogacy. Ating pag-uusapan kasama si Department of Justice Undersecretary Nicholas Felix T. USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. USEC, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Tel. Salamat sa pag-imbita sa programa nyo. Aba, USEC, una po sa lahat, ano po ang masasabi ng Department of Justice sa matagumpay na pagbabalik ng 13 Pinay surrogate mothers mula Cambodia? Yung DOJ bilang chairperson ng IACAT, unang-una nagpapasalamat tayo sa pamahalaan ng Cambodia dahil pinagbigyan nila tayo dito. Kahit na tinuturing natin na biktima ang mga kababayan natin, para sa kanila hindi sila biktima, sila ay mga trafficker, mga criminal, sila ay lumabag sa mga batas ng Cambodia. Tayo naman, umpisa pa lang na-aresto itong mga kababayan natin. Ang ating embahada dyan sa Cambodia ay nakipag-ugnayan na sa pamahalaan ng Cambodia. Unang-una na sigurado nila na maganda naman ang kapakanan ng mga kababayan natin. Pangalawa, natulungan sila sa kaso at talagang nababaan, nasagad ang pagbaba ng parusa sa kanila. At ang punot dulo ng lahat ay ito, ang pardon na binigay ng hari ng Cambodia sa ating mga kababayan. Kaya unang-una pasalamat talaga tayo sa pamahalaan ng Cambodia dahil naging mabuting karatig bansa sila, tinulungan nila tayo at pinagbigyan nila tayo. At pangalawa dyan, magpasalamat tayo sa lahat ng mga ahensya na tumulong upang mangyari ito. At ang pinaka nakatutok dyan ay ang mga kaibigan natin sa DFA, ang ating ambassador sa Cambodia at kanyang mga tauhan. Yusek, kumusta po ang lagay nila at nasa kaninong pangangalaga po sila sa ngayon? Ngayon sila ay kinukupkot ng DSWD sa isang mga silungan ng DSWD. Mabuti naman ang kalagayan nila. 13 sila at may 3 mga sanggol na isinilang na. May ilan sa kanila, karamihan sa kanila ay nagdadalang tao pa, kaya tinututukan sila ngayon. So sa ngayon, dyan muna sila, Dyan muna sila sa silungan ng DSWD hanggat handa na sila i-reintegrate sa lipunan. Yusek, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang mangyayari sa mga sanggol na ipapanganak ng mga kababayan nating biktima ng surrogacy scheme? Sino po ang mga ngalaga sa kanila? Isa sa mga prioridad ng pamahalaan ng Cambodia ay dapat hindi pabayaan ng mga sanggol. Dapat akuin kung hindi ng mga nanay ng Pilipinas ang mga sanggol. Ayaw mangyari ng pamahalaan ng Cambodia na makonsuma, mabuo, makonsummate yung transaction na ibenta yung mga sanggol dun sa mga nangontrata sa ating mga kababayan. So yun ang tinututukan natin ngayon. So sa ngayon, titingnan ng ating mga kaibigan sa DSWD at sa NACC kung may kakayanan ang mga nanay upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang nanay. Kung makita natin na hindi kakayanin yun, ay maaaring sa estado na muna ang mga sanggol at i-consider ang mga posibilidad sa kanila tulad ng adoption. Yusek, ano naman po yung aasahan ng mga biktima ng surrogacy scheme sa pagkamit ng hustisya laban sa mga illegal recruiter ng mga ito? Unang-una, bilang biktima ng human trafficking, lahat ng mga ayuda, lahat ng mga benepisyo na maaaring manggaling sa estado ay bibigay sa kanila. Kitang-kita pa lang natin, nung umpisa pa lang ay sinigurado natin na di sila mapabayaan sa mga kasong hinirap nila sa Cambodia. Pangalawa, sinagot natin ang kanilang pagbalik, ang kanilang repatriation dito sa Pilipinas. Pangatlo, lahat ng mga psychosocial, mga medical services ay bibigay sa kanila, lalo na sa kanilang pagsisilang ng mga bata. Pang-apat, may ayuda yan, may mga ayuda sila natanggap mula sa iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan. At pang-lima dyan, tutulungan talaga namin sila kung talagang maglakas loob sila at kasuhan yung mga recruiter nila, talagang matitiyak namin na bibigyan sila ng proteksyon ng pamahalaan. Yusek, hingi na rin po kami ng update sa naunang 7 Pilipina na sangkot din sa surrogacy scheme. Nasaan po ba sila at kumusta po sila ngayon? Nakauwi na sila, Nakauwi na sila sa kanilang mga tahanan. Ngunit itong 7 kaya sila nauna dahil hindi sila nagdadalang tao, nung panahon na na-arresto sila sa Cambodia. Kaya mas madali, mas madali yung proseso sa kanila, So sa ngayon, may mga iba sa kanila kinakausap ng mga otoridad upang makuha ang kanilang mga salaysay, para sa mga kasong maaari natin may sampa. Kumusta naman po yung pagbabantay ng DOJ IACAT para pigilan na ang involvement ng ating mga kababayan sa illegal recruitment at sa mga ganitong scheme?
tuloy naman, no, pagbabantay. Ang nakatoka dyan na ahensya ay ang Bureau of Immigration. Sila ang nininigurado, no, na ang mga Pilipinong lumalabas sa bansa ay lumalabas para sa lehitimong dahilan, ano. Pwedeng tourism, pwede din namang maghahanap buhay. May mga ilan na tayong mga nasalba sa airport na nung yun nabisto na sila ay lalabas upang maging surrogate mothers, sila ay sinalba at yung mga kasama nila ay humarap na ng mga kaso ngayon, ano. Tapos bukod doon, tuloy naman ang ating mga efforts na maging mas mulat ang mga tao, no? Maging mas maalam ang mga tao sa ganitong mga peligro na maaring mangyari, no? Kaya nga, kung meron mang makukuha tayo dito sa napakasamang karanasan ng mga kababayan natin, ay sana maging ehemplo na lang sila ng mga hindi dapat gawin ng mga ibang kababayan natin na maaring matukso sa ganitong mga modus. Yusek, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan ngayong bagong taon. Ngayong bagong taon, kahit naman bagong taon, hindi naman nagbabago ang mga gawain ng mga trafficker at ang mga ibang masamang tao dyan. Marami pa rin dyan na gusto pagsamantalahan, gusto biktimahin ang mga kababayan natin, no? Lalo na ang mga kababayan natin na may mga konting kahinaan or na humaharap sa kahirapan. So sana maging mas alisto tayo, maging mas mulat tayo, huwag tayo basta-basta magtiwala. Kung may inulok sa atin pagkakataon na pupunta ka sa ibang bansa para maging surrogate mother or kung ano man, ibang bagay, kung alam mo naman na hindi ka dadaan sa mga tamang proseso, sana magdalawang isip kayo at huwag nyo na gawin to, no? At bukod doon, sana i-report nyo sa amin, no? Para mahanap namin yung mga taong nag-recruit at may iparap sila sa batas. Maraming salamat po sa inyong oras, DOJ Undersecretary Nicholas Felix T. Thank you, USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. Thank you, Ate. Salamat po.